Nicole and Diego. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ken, isang inhinyero dito sa ibayong dagat. Regular akong nakikinig ng Mahiwagang Burnay pero kahit sa hinagap, hindi ko inakalang darating ang panahon na susulat ako sa inyo. Ang totoo, napilitan ako. Kailangan ko kasi ng matinong payo sa problema ko. Ay, Ako, di mo hindi sure. Hindi ka ba nagkakamali? Hindi mo sure, Ken. Dati akong may girlfriend dyan sa Pilipinas. Dahil simple lang ang trabaho niya sa isang malaking department store, hindi kalakihan ang sweldo niya. Sanay na ako na lagi akong taya kapag umuwi ako at kasama ko siya. Dahil mahal ko, lagi ko ding binibili lahat ng hinihingi niya sa akin. Nung lumabas yung bagong model ng sikat na telepono, binilhan ko siya. Taray. Magaan din ang loob natin dito kay Ken, no? Oo, kaya parang feeling ko. Parang Ken, parang ang lambot ng pangalan di ba parang niya. Ken? Di ba parang Oh, can we be Ken? friends? Yeah. Can we be close? Can I also ask for a cellphone na bago, fully paid? So yun nga, nung lumabas yung bagong model ng sikat na telepono, binilhan ko siya. Nung magpabili sa akin ng electric bike, binili ko din. Ay. Nung nagpabili ng massage chair, hindi siya nagdadalawang salita. Akala ko, bill mo ko lang ang bisyo. Mhm. Hindi pala. Hala. Nagsimula siyang mangutang sa akin. 20,000, Ouch. 50, 100,000. Kung susumahin, umabot ng 300,000 lahat ng utang niya. Ay, may pampautang ng 300,000. Oh, Ken! Bekeme. Ken! Pautang naman! Dumating sa punto na wala na akong maipautang kasi halos linggo-linggo nagsasabi siya. Nang wala na akong maibigay, nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Kung dati ang sweet niya, biglang naging bugnutin at masungit. Bigla na lang, hindi na daw niya ako mahal. Hindi na daw niya nakikita ang future niya na kasama ako. Oh. Nakipaghiwalay sa akin sa pamamagitan ng mahabang message sa messenger. Kahit ubod ng sakit, tinanggap ko ang naging desisyon niya. Ibinigay ko ang kalayaang hinihingi niya. Wala naman akong balak bawiin yung mga mamahaling bagay na binigay ko na sa kanya. Yun na lang sanang 300,000 na utang niya. Baka naman pwedeng bayaran niya. Malinaw naman na inutang niya sa akin yon at hindi ko ibinigay lang. Pwede naman niyang hulugan, maibalik lang. Mm. Pwede ko kaya siyang singilin? Pwede, idaan mo sa amin. Oo, correct. Pero may interest kami. So sabi ko sa iyo, Ken, di mo sure kung makakapagbigay kami ng tamang advice. O ibaon ko na lang ba sa limot yung utang niya? Parang yung naglahong pag-ibig namin sa isa't isa. Salamat po sa inyong payo, ang inyong tagapakinig, Ken. Ang hirap. Alam mo pa, depende sa'yo. Feeling ko lang para wala nang sakit ng ulo. Ganun talaga in life, meron pong tuition fee. Mhm. Para matuto po tayo, nag-aaral tayo, 'di ba? So magbabayad tayo ng tuition. Kaya lang hindi ka na nag-aaral pero may tuition ka pa rin sa halagang 300,000 pesos, 'di ba? May mga iba na mas malaki pa diyan ang kanilang tuition fee in life. Pero mas pinipili nila yung peace of mind versus yung maningil. Sa akin lang kasi parang babalikan mo pa ba lahat? Nasa galawan naman ni ate girl na medyo wala na yung balak. Tingin ko siguro figure of speech na lang ni Kenya na hindi niya na talaga babawiin. Kasi kung babawiin niya, hindi siya sasangguni sa atin. Alam mo kung saan? Ano? Rafi Tulfo. Correct. Sa bagay. Rekta na doon. Rekta na doon. Magpahiyaan akong pahiyaan.
Oo. Sa atin, ano pa mabait pa yung ating magibigay na advice diba? Rapid tool point action, ano na yun? Oo. Basic. Oo. Malalaman na ng buong angka ninyo. At pati yung mga kakilala ninyo, malalaman ng problema, diba? Oo. So parang wala naman siyang balak na feeling ko Ano lang talaga, parang syempre, sayang din naman. Oo, pero kung sa akin tuition fee na lang siya. Mhm. Makikitain mo pa rin naman yan. Nagbabarko ka pa rin naman. Oo. Wala ka ng gastos kasi wala ka ng girlfriend. Oo. So ngayon, it's another lesson to be learned. Correct, yan. Alam mo, hindi kasi pwedeng sabihin na yung girlfriend mo lang yung may kasalanan dito Tama. May ambag ka dito, kuya. Wala ka namang ibang ginawa kundi umuo Pwede ka naman tumanggi. Kasi unang-una pa lang, red flag na yan Oo. Yung papabili ng phone. Correct. Okay, sana kung mag-asawa na kayo, hindi pa naman Sa truth, nagpabili ng massage chair, wala na nga space sa bahay nila, di ba? Imagine mo, may massage chair. May pa-e-bike pa. May pa-e-bike pa. Di ba yung mga ganun ba? Mga sobrang extra na hindi naman kinakailangan. Di ba? Tsaka hindi naman tayo tanga siguro na hindi tayo nakakarinig ng mga ganyang kwento. Ibig sabihin, marami ng kwento tayong narinig na hinuhut-hutan. Correct, di ba? Pero dahil mahal mo. Lalo pa seaman ka. For sure, yung mga kapwa mo seaman, may ganyang kwento. I mean, kayo yung mga pwedeng maging biktima ng panghuhut-hut kasi malayo kayo. Correct, oo. Madaming extrang income, di ba? Yung mga ganyan. Hindi lang si girlfriend mo, yung ex mo yung may kasalanan dito. May ambag ka kung ba't ito nangyari. Tama, oo. Di ba? At kapag ka natanggap mo na meron ka rin naman palang ambag dito and this is a lesson to be learned, easier for you to accept Correct. na ganun. Mahirap lang talaga, lalong kalbo, hirap ka rin ngayon. Oo. O siguro hindi. Kaya siya, alam mo, kaya feeling ko kaya nag-isip ng ganito to, baka naubos na yung current na ipon. Tapos, hindi pa sure kung kailan ang renewal ng next na contract. Kaya syempre, kung sino, kasi ako ganyan ako pag wala na akong pera, nag-iisip ako na, sino na nga yung mga may utang sa akin? Masingil na nga, di ba? Pag walang-wala ka na. Pag walang-wala na, totoo, di ba? So itong si Ken, feeling ko nasa ganyan ka na sitwasyon. Na medyo hikahos ka rin ngayon, ganun. Pero, wag na. Sa akin, wag na lang din. Pero ang tanong ko kay Ken, etong girlfriend ba, mala Barbie ba to? Kaya nga di ba? Gaano ito kagaling? Gaano ito kabongga? Para lahat ng sabihin niya, umuoo ka na lang na hindi ka na nag-iisip. Di ba? Ken naman. Huwag naman tayong ganon. Pero kung gusto mo talagang mabawi yung pera mo, tingin ko may mga legal. Remedy dyan sa... Kaya lang, ang sa akin lang, Jigs, magbabayad ka rin ng lawyer. Yun. So magkano yung bayad sa lawyer? Iba pa yung acceptance fee dun sa parang every time na meron silang mga ginagawa. Pero aabot din ng 300,000 yun. Pero kung gusto niya makatipid, may re-recommenda ako. Tatakutin lang. Attorney Riding in tandem pala. Ikaw, nasa sa'yo yan. Sa amin ka humingi ng advice Sabi, una pa lang sinabi namin, hindi mo sure. Yung kakilala ni Jegs, pwede niya naman balikan yung mga dating contact. Nasa phone book ko pa. Sa mga panahon ng pangangailangan. Although may mga iba na kaya din nila pinupush yung mga legal o kaya yung mga sinasabi mo. Honestly, may mga ganun marami. May mga ganun. At we don't recommend natatawa lang tayo. Pero may mga ganun. Para lang din, kung talagang ang intention is maibalik sa iyo yung pera, may mga paraan din naman kasi talaga. May mga, minsan, sa demand letter pa lang, 'di ba? Natatakot na doon. 'Di ba? Minsan may mga iba na ganoon na hindi naman kailangang madaming gawin. Demand letter pa lang nakaka-nervyos na kasing hawakan. Correct. Yun 'di ba? Yung mga ganoon ba? O kaya sino ba? Meron din kami mga for hire na acting na kunyari magse-serve ng warrant. Charot. Depende. Si Kajot. Kajit lang. Di ba? So, yung ganun. Pero kung tutuusin, wag na lang. May ambag ka naman din dyan. Umuo ka din naman talaga dyan. Sa totoo lang, kasalanan mo rin din in a way
Correct eh. Kasi Meron yung eh. sunod-sunod, paghingi ng phone, paghingi Tama. Hindi, Tapos tsaka yung pag-utang na, Oo, na sunod-sunod Red na malalaki flag. na. Oo, red You flag can yun. always say no. Hindi mo pwede sabihin, wala naman akong choice kasi girlfriend ko siya. Hindi, may choice Oo. ka. May choice ka sabihin na wala na talaga. Mhm. Hindi ko na talaga may Yeah. wala na talaga akong shell out para sa'yo. Eh, hindi eh. Ayan, may kabayaran talang pagiging tanga. Oo, correct. Hindi, totoo yun. Totoo. And we learn from that experience. So next time, ito namang mahalaga dito, Ken. It's not the end of it all. Ngayon na single ka na, ibig sabihin, meron ka ng panibagong pwedeng ang pagkahumalingan. Ayan, oo. At yung pipiliin mo, mas magiging wais ka na. Tsaka meron ka ng model na mga taong dapat iwasan. Correct. So alam mo na kagad na kapag ka, Umingi ng e-bike. umihinga. Kung mga pa-e-bike na, nako, red flag na yan para sa'yo. May possibility. Oo. Pwede mo namang ituloy pa yung relationship, pero magiging mas wais ka na. Diba? Kung halimbawa, kung ikaw yung mismo nagkusa na gusto mo siyang bigyan, Correct. yung hindi humihingi. Yes, ganon. Diba? Yung ganon. Meron ako isang kaibigan na ganyan eh. Red flag niya na rin yan. Yung parang hingi ng hingi. Kaya tuwing every time na meron siyang nakakarelasyon, tas nararamdaman niya na ganun. Kasi medyo yayamanin ito eh. So parang basic para dun sa mga babae na humingi, parang mga ganun. Ano na yun, parang red flag na para sa kanya. Na siya, unti-unti na siyang nagle-let go. Ayan, tama Ken, pakinggan mo yung sinasabi ni Nicole kasi yung naranasan mo. Naranasan ko po. Alam mo ba, mga hiningi sa akin. Nag-no na lang ako nung humingi na sa akin ng wheelchair. Yung mga una, charot. Ako pa talaga, ako nagbabayad lahat. Matuloy lang yung date. Huling pera ko na, pero ibibigay ko pa, matuloy lang yung date namin. Ako ba tagahatid? Yan, ako na lahat. Ayan, diba? Pero ngayon, tignan mo naman, prinsesa si Nicole diba? sa kanyang naging asawa. Ganun. Actually, nung na-meet ko yung asawa ko, nasabi ko talaga sa sarili ko na, ganito pala dapat yung treatment. Sa sobrang sinanay ko yung sarili ko na ako yung gumagastos para sa lalaki. Kasi lagi akong ganito eh. Gusto natin ng equality. Gusto natin ng pagkakapantay-pantay. So, ibig sabihin, ang babae pwede din gastosan ng lalaki. Pero papunta na ako sa Becky na taga-bili ng Sapatos. Correct! Pupunta na ako doon! Pero, tapos agree na ako sa parang pare-parehas na kami ng mindset ng mga friends kong Becky. Mahal natin eh. May binibigay namang kapalit. Yung ganon. Tapos, yun nga, nung iba na yung naging jowa ko, tapos ako na yung ginagastosan, sabi ko, ay, ganito pala yung tama. Hinayaan ko rin eh. Yun din yun. So, ganon yun, Ken. Yan. Hinayaan mo din. So, ako, hindi ko na binalikan lahat. Kaya yun yung advice ko eh. Huwag mo na balikan lahat. Okay na yun. Ang sakit pa sa ulo, babalikan. May mga sasabihin pa yung masasakit sa'yo. Gusto mo pa ba yun? Kwento na lang siya sa darating na araw. Kwento na lang na makakatulong sa iba. Kagaya nitong kinuwento mo Correct. sa amin. And then, tsaka eventually, you'll realize, yung 300,000, ipon mo na siya ulit. Nang hindi na sumakit yung ulo mo. Oo, tama. Diba? Okay. Yan. Matuto ka sa akin. Lalayo pa ba As an tayo? expert. Na laging nagaganyan. Sa akin ka matuto, Ken. Siya, exit na muna tayo. Alright, hanggang dito na lang po kami, mga kumikinangers. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandita. Kasamang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, Ken, ha? Ken, matuto ka sa akin. Pero Saka nakakapagod yan. Oo. Nakakapagod yan. Pero grabe yung actually malinaw na malinaw. Kahit siya naman siguro, si Ken naman siguro during that time. Oo. Nakaramdaman mo lang kasi mahal mo lang eh. Correct. Nilalaban mo lang eh. Di, tsaka kasi minsan may feeling tayo na ito lang yung taong pwede magmahal sa atin. O yung mga ganun, and sometimes it boils down also to insecurity. May feeling tayo na pag pinakawalan natin to, wala nang ibang pwede magmahal sa akin. Di ba yung mga ganun? And definitely may mga pamilya ko, kaibigan, kasi nasabi ka, tanga-tanga mo naman. Oo. Nire-real talk ka na eh. Correct. Pero dahil mahal mo yung tao, di ba sabi ni Nicole? Oo, kita mo, correct. Kasi na-experience eh. Dinedma ko lahat na nagsabing tanga ko. Dinedma ko lahat na nagsabing bulag ako sa pag-ibig. Nilalaban niya nga, mukha ni Correct, Piolo Pascual. Sabi ng nanay niya, hindi eh. daw. Saang part yung Piolo, anak? Nanay niya na yun ha. Nakakaloka!
Uy, November pa naman, Diego. Alam mo ba na namatay siya? Ay, hindi. Oo, sumalangit nawa. Baka mamaya paramdam sa akin. Hindi na kami sindahin. Namatay yun. Okay, Tanya, may mga... Tsaka ang nakakalurky dito, parang alam din talaga ni Lord yung ginagawa niya eh. Dalaman kung may asawa siya, wala na kami. Imaginein mo kung namatay siya, tas akala ko, may namatay siya, tapos syempre, ako yung grieving girlfriend, tapos may biglang dumadating na misis. Imaginein mo yun, Diego! Miyak ka sa kabaong na Correct! Sino ka? Babae ka? Mami. Kasagsagan pa ng karir ko noon. Alam mo yun yung kasagsagan ng tambalan eh. Yun yung glory years namin. Tapos biglang isipin mo, imaginein mo yung kinakaladkad ako siguro palabas ng kalsada. Ang bihira. Oh my gosh. Kaya alam ni Lord yung tamang timing. Oo, tama. Alam ni Lord mamamatay na siya. Alam mo ba, namatay pa siya sa motorcycle accident. Na hindi ko alam na may motor si kuya. Ganun ako katanga na wala akong alam sa kanya. Tapos paniwala. Yeah. Pero napatawad ko na siya matagal na panahon. Oo. Sinasabi ko lang kasi November pa rin. Alam mo, may sa simbahan namin meron pa ring box para sa mga envelope ng mga pinagdadasal na kaluluwa. O baka kailangan pagdasal natin siya. Kaya nagpaparamdam. O laging ganito yung topic. Pero namatay, imagine mo. Di ba, imagine mo yung possibility, Jex, na umiiyak ako dun sa kabaw. Tapos biglang dumating yung pamilya. Diyos ko po, nakakahiya. Hindi ko kaya. Alam mo yun, double jeopardy. Double whammy yun eh. Ako na yung nasa Rapid Tool board. Isang sikat na DJ. Amir. O siya, exit na po kami. Okay. Salamat. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!